Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Department of Social Welfare and Development nagpadala ng tulong sa mga pasahero ng lumubog na MV Trisha Kirsten 3 sa Basilan. Malacanang kinukumpirma ang balitang isang Pinoy ang namatay habang nakikidigma sa panig ng Russia sa Ukraine. Archdiocesan Shrine and Parish of Santo Niño de Tondo idedeklarang minor basilika sa May 11. Ako si William Teo para sa PNA Headlines. Nagpaabot ng tulong pinansyal ang Department of Social Welfare and Development or DSWD sa mga biktima ng paglubog ng barkong MV Trisha Kirsten 3 sa Basilan noong Lunes. Sa isang Facebook post, sinabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na namamahagi ang ahensya ng tulong pinansyal at ready-to-eat halal food packs sa mga na-rescue na pasahero at sa mga pamilya ng mga nasawi. Kasalukuyan anyang nananatili ang mga survivors sa Isabela City Port. Sa ulat ng Zamboanga Peninsula Regional Office, nasa 134 na pasahero ang nakatanggap ng tig-5,000 pisong medical assistance. 2 pamilya naman ang nakatanggap ng tig-10,000 pisong tulong pampalibing mula sa Assistance to Individuals in Crisis Situation. Patuloy ang pagpapaabot ng psychosocial support sa mga apektadong pasahero. Dagdag ni Gatchalian, agad na nakakapagpadala ang ahensya ng social worker sa Zamboanga Port at Isabela Port para magsagawa ng stress debriefing at profiling ng mga nakaligtas. Nakikipag-ugnayan din ang DSWD sa lokal na pamahalaan ng Basilan at sa Philippine Coast Guard para ma-monitor ang sitwasyon at matiyak na magbibigyan ng karagdagang tulong ang mga pasahero. Kinukumpirma ng Malacanang ang balitang isang Pilipino ang nasawi umano habang nakikidigma kasama ng mga sundalong Russian sa Ukraine. Sa isang press briefing, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na naghihintay ang gobyerno ng opisyal na kumpirmasyon kaugnay ng naturang ulat. Ayon kay Castro, makikipag-ugnayan din ang palasyo sa Department of National Defense para alamin ang mga detalye ng insidente. Pinangalanan sa ilang ulat ang namatay na Pinoy bilang si John Patrick na miyembro umano ng 20th Combined Arms Army ng Russian Armed Forces. Sa ulat ng Main Intelligence Directorate ng Ukraine, namatay ang Pinoy sa isang pagsalakay malapit sa bayan ng Novoselivska sa Kramatorsk District, Donetsk Region. Isa umano ang naturang Pilipino sa napakaraming banyaga na nakikipaglaban para sa Russia. Biniberipika na rin ng Department of Foreign Affairs ang balita tungkol sa nasawing Pinoy. Nakatakdang ideklara ang Archdiocesan Shrine and Parish of Santo Niño de Tondo bilang minor basilika sa May 11. Ibinalita ito sa isang misa na pinangunahan nila Apostolic Nuncio Archbishop Charles John Brown at Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula. Sa isang social media post, hinikayat ng simbahan ng Tondo na ipagbunyi ang magandang balita at mas palalimin pa ang pananampalataya sa ilalim ng gabay at proteksyon ng Santo Niño. Matatandaang ibinigay ni Pope Leo XIV ang bagong titulo sa Archdiocesan Shrine and Parish of Santo Niño de Tondo sa Manila sa pamamagitan ng Papal Decree noong November 9, 2025. Idinideclare ang isang simbahan bilang minor basilika kung may natatangi itong kasaysayan, arkitektura at espiritual na kahalagahan. Nangangahulugan din ang pagkilala na ang simbahan ay may malapit na ugnayan sa Santo Papa at may karapatan na gumamit ng papal symbol na cross keys sa mga bandila, kasangkapan at opisyal na selyo. At sa balitang pangkalakalan, itatayo ng Department of Science and Technology or DOST ang isang laboratory and training center sa Leyte na nagkakahalaga ng 50 million pesos upang isulong ang technology-driven solutions. Ayon kay DOST Eastern Visayas Regional Director John Glenn Ocaña,
Lalamanin ng 3 palapag na pasilidad ang isang Science, Technology, Research, Engineering, Arts and Mathematics Laboratory, Innovation Hub at isang Information and Communications Technology Center. Nakadisenyo ito upang tulungan ang mga estudyante, mananaliksik, startup, lokal na pamahalaan at mga micro, small, and medium enterprises. Itatayo ang pasilidad malapit sa Philippine Science High School Complex sa Palo at inaasahang matatapos sa December ngayong taon. Sa oras na maging operational sa taong 2027, mapapalawak ng pasilidad ang access sa mga science and innovation program, mapapalakas ang digital and technical skills at masusuportahan ang mga pag-aaral, negosyo at progreso sa Leyte at katabing mga probinsya. Samantala, hinihikayat ng Department of Trade and Industry Negros Occidental ang mga Negrense na tangkilikin ang mga locally produced na tela bilang pagkikiisa sa selebrasyon ng Philippine Tropical Fabrics Month. Binigyan diin ni DTI Negros Occidental Trade Industry Development Specialist Gabriel Advincula ang kahalagahan ng produksyon ng lokal na tela dahil nakakatulong ito sa ekonomiya at nagpapakita ng pagiging malikhain ng mga Pilipino. Ang bawat tela anya ay may istorya ng identidad ng komunidad kung saan ito nagmula. May temang Stitching Futures, kinikilala ng 2026 Philippine Tropical Fabrics Month ang potensyal ng mga lokal na fibers mula sa pinya at musa hanggang sa kawayan at abaka sa international market. Sa pagsasama ng siyensya at kalakalan, palalakasin pa ng DTI ang mga lokal na mananahi at mga negosyo upang makagawa ng mas competitive at sustainable na hinaharap para sa traditional textile industry. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako si William Theo at ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.